Hindi pa rin pinansin ni Gaston si Nati, kahit naman alam niyang magagalit ito kapag ginawa niya yon. Nanatili ang kanyang mga mata sa anak nila na patuloy lang sa pagkain at parang walang naririnig na mga sinasabi niya kanina pa. Sumunod ka sa akin sa opisina ko. Pagkatapos mong kumain at mag-usap tayo ng masinsina na talyo. Duro pa ni Gaston sa binata gamit ang kanyang hawak na tinidor. May sasabihin ako sa iyong importante. Akala mo makakalusot ka sa akin porket nandyan ang mami mo? Huwag kang magtago sa likod ng ina mo. Ang tanda mo na. Napapahiyaman ay nagawa pang tumawa ni Brixton na para bang isang biro lang ang sinasabi ng kanyang ama. Binalingan na ni Gaston ng asawa na siyang akmang sasagot sa sinabi niya sa anak. At ikaw naman, Nati, huwag mo nang itratong bata yang si Brixton. He is so strong now and can do anything unconventional. Kung alam mo lang, nitong mas nang bigay kay Natalia ng palaisipan kung ano na naman ang nangyari. Anong ginawa niyang kalokohan? Umiling si Gaston, hindi makayang sabihin yon sa asawa na paniguradong mas lalala lang kapag nalaman ito. Isa pa ito sa kanyang iisipin at aamuin na ngayon ay ang anak na lang muna niyang kanyang kakastiguhin at sasawayin. Malalaman mo rin, pagkatapos na kumain ay nauna nang umalis ang dating governor sa hapag. Sinundan nilang mag-ina ng tingin ng likod nito. Hinarap naman ni Nati si Brixton, halata nag-aalala ng mga mata sa paghaharap ng mag-ama. Hindi naman bayolente si Gaston, ngunit ang mga salita nito kung minsan ay may mas masakit pa sa bugbog ng pisikal. Huwag mo nalang pansinin at seryosohin ang daddy mo, Brixton. Alam mo na, matanda na siya kaya ganyan kung makapagsalita. Ikaw na lang ang umintindi sa kanya. Alam mo naman yon, hindi ba? Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Kung ano man ang sasabihin niya, palampasin mo na lang sa kabilang tenga. Gaya ng dati ha, anak? Malambing na sambit ni Nati kapag ganitong galit si Gaston na hindi niya ito makakausap ng maayos ngayon. Mabagal na tinapos si Brixton ang kanyang pagkain, habang matamang pinapanood pa rin ng kanyang ina. Mom, I'm sorry. Malalim ang hugot ng mga salitang yun ni Brixton na tanging siya lang ang nakakaalam. Marami yung kahulugan. Malalim na tiningnan ni Nati ang kanyang anak. Tumigil sa pagkain. Iba ang kutob niya sa pagkakataong ito kumpara noong mga nakaraan. Parang mas malalim ang galit ng kanyang asawa sa anak at gusto niya yung malaman din kung bakit. Matanda na kasi ang daddy mo, Brixton. Kaya minamadali ka na niyang mag-asawa. Anang ginang na paniguradong yun na naman ang hinaing kung bakit ganun ang inaasta nito ngayon. Alam mo naman yon, hindi ba? Matagal na. Marang itinango ni Brixton ng ulo sa ina. Alam niya, hindi niya yun nakakalimutan kung kayang sumunod din siya. Gusto niyang mapasaya parehong mga magulang. Ngunit talintik niyang puso at katawan ay ayaw makiayon. Sa totoo lang, kung akong tatanungin, ayoko pa sanang mag-asawa ka na. Masyado pang maaga at bata ka pa. Bata pa rin ako para magkaroon ng apo. Nakakatanda kaya yun. Ang daddy mo lang talagang siyang inaalala ko, Natalyo. Sambit pa ni Nati na pinaparamdam sa anak na kakampi siya. Baka kasi mag-open to sa kanya ng nararamdaman niya. Salamat, Mom. Sabay na tumayo ang mag-ina at tumalis ng hapag. Lumabas na sila ng living room. Umakyat na si Brixton sa hagdan, gamit ang mabigat niyang mga paa, habang pinapanood siya ni Nati na hindi pa rin umaalis sa kanyang kinatatayuan. Brixton, ano man ang sabihin ng daddy mo, huwag mo siyang pagtataasan ng tono ha? Tumigil sa pakakbang ang binata at nilingon ng ina niyang nag-aalala pa rin ng mga sandaling yun. Marahan tumango ang kanyang ulo matapos na mamulsyang dalawang kamay at huminga ng malalim. I promise, Mom. Sambit niya upang bigyan ng kapayapaan ng kanyang ina. Palakad-lakad na si Gaston sa loob ng kanyang opisina. Hindi na mapakali. Panay ang tingin niya sa pintuan. Hindi niya na mahintay na umakyat doon ng anak. Wala pa man ito ay iniisip niya ng kanyang mga sasabihin kay Brixton. It's great to have someone backing you up. Sarkastikong tura ni Gaston. Hindi pa man ni Brixton nalalapat pa sarang pintuan ng kanyang opisina. Namewang ng matanda. If you have the ability to do what you want, you don't have to hide behind your mother. Tugtong nitong gaya ng gustong ng ina, pinalampasyon ni Brixton. Sabi mo sa akin, Natalyo, ano nangyari sa inyong dalawa ni Piper sa pagsusukat ng wedding dress niya? Tumawag sa akin ang kanyang ama. Iniwan mo raw doon, umiiyak. Bakit ginawa mo yun sa kanya? Wala ka malang bang konsensya, ha? Buong akala ni Gaston ay gaya niyang magiging tipo ng kanyang anak. Magandang anak na mga Balboa. Sa katunayan, ay nakikita niyang kabataan ng asawa niyang si Nati dito. Ngunit mukhang ibang tipo ng kanyang anak. Dad, naisip ko lang na wala naman talaga ako nararamdaman sa kanya.
Ayokong ikulong ang sarili ko. Tarantado ka pala. Bakit ka pumayag sa engagement? Bakit pinaabot mo pa sa pangyayaring yon? Dumadagundong ang boses ni Gaston na hindi na napigilan dahil sa kagaguhang nakikita sa kanyang anak. Hindi mo pala gusto? Bakit pumayag ka sa engagement? Pareho mong binigyan ng kahihiyan ng dalawang pamilya. Ano ba naman, Natalyo? Dad, gusto ko kayong pasayahin ni Mommy. Naroon na tayo, pero sa ginagawa mo ngayon, tingin mo magiging masaya kami? Tingnan mo, kung noon ka pa nagsabi sa amin na ayaw mong maikasal sa kanya at you are not attracted enough kay Piper. Tinigil na natin. Naka-move on na sana kami ng mommy mo. Anong ginawa mo? Pinilit ka ba namin? Kinaladkad ka ba namin doon? Ikaw ang nag-insist, hindi ba? Nagmamadali ka pa ngang ma-engage kayo kung kaya naman tuwang-tuwa kaming lahat? Tumahimik si Brixton. Nasa kanya nga bang mali? Wala nga ba sa kanyang mga magulang yon? Dad, what do you want me to say na dahilan? Sasabihin ko bang babaeng gusto ko ay si Francesca? Paano ko yun gagawin? Si Mommy yung nakaraan na kagagawan mo kaya hindi ko magagawang magpakatotoo ngayon sa tunay na babaeng gusto ko. Nahihirapang tanong ni Brixton na lumamlam na mga mata. Tila ilaw na napundi ang sigla noon. Wala akong interes kay Piper. Pagsisisihan ko lang kung magpapakasal ako sa kanya kaya hindi ko na yun itutuloy. Kahit hindi kami magkatuluyan ni Seska sa huli, hindi ako magpapakasal sa ibang babae. Hindi ako mag-asawa. Brixton, baliw ka na ba? Nanakit na ang ulo ng dating governor. Anong hindi mag-aasawa? Paano siya magkakaroon dito ng apo kung hindi ito mag-aasawa? Matanda na siya. Baka uugod-ugod na siya kapag mag-asawa si Gavi at Dor. Hindi yun po pwede. Isipin mo na, Dad, kung anong gusto mong isipin pero hindi ko kayang magmahal ng ibang babae. Si Seska lang. Napasabunit na sa kanyang ulo si Gaston. Hindi na magawang kumalma sa pagsasabi ng kanyang anak. Bakit ako lang ang sinisisi mo? May kasalanan ka rin dito, Daddy. Kung hindi mo yun ginawa, wala akong masamang ginawa na Talyo. At ngayong malaki ka na, ay alam mo't naiintindihan mo na yan. Kung hindi ako umalis ng araw ng kasal namin ng mommy mo, sa tingin mo buhay pang babae ngayon na mahal mo, ha? Hindi magawang makakibo ni Brixton doon. Makailang ulit na naikurap ang kanyang mga mata. Tamang ama niya. Kasalanan mo pa rin. Sana hindi mo na lang siya ipinakita sa akin nung bata pa ako. Para hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Palagi mo nang pinapaiyak si Mami at ang batang yun ang laging dahilan. Masisisi mo ba ako, ha, Daddy? Tinulungan mo na siya. Sana iningatan mo na lang na malaman kong lahat ng yun. Dahil bata pa ako noon. Si Gaston naman ang hindi makapagsalita. Ang buong akala niya kasi noon ay magiging mabuting magkaibigan ang dalawa. Ngunit iba palang gagawin ng tadhana. Marahil kung alam niya lang, hindi niya na nga ito pinakilala pa dati. Natalyo, we can't change the past. Pinakilala ko siya noon sa'yo para maging kaibigan mo at hindi para gantihan mo paglaki ninyo. Ulila na siya noon at iniisip ko na baka pwede kayo magkasundo. Pero ano itong ginawa mo? Pinaglaruan mo siya, pinaikot mo sa mga palad mo. Pinaniwala mong mahal mo tapos iniwan mo. Sinaktan mo siya. Dad, seryoso na ako sa kanya ngayon. Pwede mo ba akong tulungan na sabihin kay Mommy? Pwede ba ha, Daddy? Parang salaming nabasag ang puso ni Gaston sa pakiusap ng kanyang anak. Dapat noon niya panalaman. Mas maaga na nakapaghanda siya kung anong mabuting gawin. At ngayon humihingi ito ng tulong sa kanya. Ano ang gagawin niya? Iisipin ni natin na nagsabuatan sila ni Brixton para lokohin siya. Matanda na ito pero minsan inaabot pa rin to ng sapak sa ulo. Magagawa na kaya ngayon tanggapin ni Nati ang batang kinamuhian noon bilang manugang. Paano kung hindi? Masisirang relasyon ng kanilang pamilya at madadamay pa doon sina Conrad at Cora. No, Natalyo, I won't help you agree with you. Hindi ako ito ginawa ng dahil lang sa'yo. Ginagawa ko to para manatiling buo ang ating pamilya. Para kay Seska, isipin mo mabuti, kapag pinakilala mo siya sa mami mo at ayawan niya ito, anong magiging epekto nito sa kanya? Alam mong sakit niya, gusto mo bang mas pahirapan siya? Napayuko si Brixton, nanlulumot bagsak ang mga kabilang balikat. Pakiramdam niya itinanggihan siya nitong gawin ng bagay na makapagpapasaya sa kanya. Pwede naman nilang parehong kausapin ng kanyang ina tungkol dito. What about me, Dad? Tanong niya sa mas mahinang tinig. Nakayuko pa rin. Ayaw niya mag-angat ng tingin sa ama dahil makikita nitong pamumula ng kanyang mga mata at ang kahinaan niya. Have you ever thought that what if si Seska lang ang babaeng makakaya pumahalin na kagaya ng pagmamahal mo kay Mommy? Paano kung siya lang?
Nanatiling tahimik na naman si Gaston, naaawa na sa anak. Paano nga kaya kung ganon? Please, Dad. Natalio, Gaston usually loves to spoil his children but this matter is comparable to a nuclear explosion and he can't agree easily. Pinoprotektahan lang niya ang ilaw ng kanilang tahanan. Masama na ba siyang ama kung hindi ito pagbibigyan? Alam mong pinagdadaanan ko pero hindi mo ko maintindihan, Dad. Napagdaanan mo rin ito kaya dapat alam mo na kung gaano ako nasasaktan. Kung ayaw mong pumayag, wag. Angat na ng mukha ni Brixton na nanulay ng mga luha sa kanyang mukhang patuloy na nagpapakita ng pait at sakit na tinanggihan ng ama. Pero wag niyo kong piliting mag-asawa. Kung hindi si Seska magiging may bahay ko, pipiliin ko na lang na maging matandang binata. Pagkasabi nun, ipamarcha ng tinungo ni Brixton ng pintuan at binuksan yon. Napasinghap siya at mabilis sa pinunas sa mga luha nang makita niyang naroon ang kanyang ina. Wala na siyang pakialam kung narinig nitong huling sinabi niya. Napakurap na si Natty. Kakaakyat niya lang at hindi niya narinig ang huling tinura ni Brixton sa ama niya. May tawag kasi si Peter at nais umano nitong makipagkita sa kanilang mag-asawa upang pag-usapan ang nangyari sa araw na yon sa kanilang mga anak. Hindi na matiis ni Natty ang itsura ng anak na sobrang nasasaktan ng mukha. Brixton! Mom! Niyakap na ni Natty si Brixton at walang pakialam na pinatay ng munang tawag ni Peter. Pwede niya itong balikan mamaya kapag naging kalmado ng kanyang anak. Marahan niyang hinagod ang likod nito. Tila dinadamaya niya. Brixton, sabi mo sa mami ang totoo. May ibang babae ka bang napupusuan? Ha? Malambing ang boses niya na hinagod ng ulo ng kanyang anak na nakapatong na sa kanyang isang balikat. Magsabi ka ng totoo. Wala naman kaming pakialam ng daddy mo sa family background niya. Lalo na kung mahirap. As long as you like that girl and are well-behaved and sensible, other things are not important. Narinig mo? Ang mahalaga ay magiging masaya ka sa kanya at syempre, dapat mahal ka rin niya. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagmamahal. Dapat nagmamahalan kayong dalawa. Nalungkot pang lalo si Brixton na marinig niyang sinabi ng kanyang ina. He liked someone and this person was probably the one his mother could not accept the most. Kung kaninang lakas ng loob niya na sabihin sa ama na sama siyang sabihin sa kanyang ina ang tungkol kay Seska, ngayon ay biglang umurong ang tapang niya ng dahil dito. I'm fine. You should go to bed early. Tugon niyang kumalas na sa yakap ng ina. Pinanood siya ni Natty na lumakad patungo ng kanyang silid. Nang mawala ito sa paningin niya ay pumasok na siya sa loob ng opisina ng asawa upang madatnan lang si Gaston na nakalugmok sa sofa. Tila pagod na pagod ang katawang nakapatong ang ulo sa likod ng sofa. Maring nakapikit ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Natty. Gaston, malambing ang boses sa tawag ni Natty sa asawa habang mataman itong pinagmamasdan. Nagdilat to ng mga mata nang marinig ang kanyang boses. Gaya ng inaasahan mukhang pagod na pagod ito ngayon, dala marahil ng kanyang pakikipag-usap sa anak na halatang hindi na naman naging maayos ang kinalabasan. Tumawag si Peter sa akin, gustong imit tayong mag-asawa. Gusto yatang pag-usapan ng tungkol sa mga bata. Kailan? Ngayon daw kung pwed't available tayong dalawa. Ikaw na lang ang pumunta, wala ako sa mood. Nakita mong reaksyon ng anak mo ngayon. Alam mo nang sasabihin sa kanya? Sagot nitong hindi pa rin tumayo sa kanyang kinauupuan. Baka magalit na nga kung lalo kapag kasama ka. Hindi naintindihan ni Natty kung bakit hahayaan siya nito ng asawang makipagkita dito. Selos na selos ito dito tapos ngayon hahayaan lang siya na mag-isa? Seryoso ba to? Baka mamaya pag uwi niya, siya naman ang biglang awayin nito. Gaston, may tinatago ba kayong dalawa sa akin ni Brixton? What is it? Sabihin mo na sa akin bago ko pa malaman. Napaahon na si Gaston sa sofa at niyakap ng asawa. Kung hindi niya gagawin ang bagay na yun, baka madulas siya. Ayaw na ayaw pa naman niya nabanggitin ang nakaraan dito. Kaya nga tinanggihan niyang hiling ng anak eh. Ano namang itatago namin sa'yo? Nag-usap lang kami tungkol sa nangyari sa pagsusukat nila ng wedding dress. Hindi umimik si Natty. Pakiramdam niya may tinatago sa kanyang mag-ama at minsan hindi na mali ang kutob niya. Siguraduhin mo ha, kapag nalaman ko na meron, kilala mo ko magalit. Kinalas na ni Gaston ang yakap sa asawa, tinignan na ito sa mata. Wala nga, halika na, lalabas ka pa hindi ba? Sabihin mo na lang kaya na bukas na lang dahil sinabi ko na pero ang lokong Peter ngayon lang daw siya available. Alam mo na nakababalik lang nila ng bansa ng kanyang asawa at yun ang sumalubong sa kanya. Sumama ka na kasi. Ano, tara na, samahan mo ko. Ayoko, ikaw na lang. Mainit ang ulo ni Gaston at naisip na matanda na baka kapag may hindi siya nagustuhan na sabihin ng lalaking yon ay dito niya maibunton ang galit.
Mas mabuti na sa kanyang manahimik na lang sa bahay at hintayin umuwi si Nati. Ihahatid na lang kita tapos susunduin kapag tapos na kayong mag-usap. Hindi na napilit pa ni Nati si Gaston na samahan siya. Hindi na rin naman niya kinulit si Peter na sa ibang araw na lang dahil aakit na sila ng Baguio ng asawa upang doon mag-celebrate ng New Year. Nakasanay nila yon na kapag Pasko'y nasa Batangas sila sa villa at kapag bagong taon naman ay buong pamilya nilang nasa Baguio. Nakaugalian na. Tawagan mo ko kapag tapos na kayo mag-usap, Nati. Okay, gaya ng pangako inihatid ni Gaston si Nati sa usapan nilang restaurant ni Peter. Sa halip na umuwi ay naghintay lang ang dating governor sa sasakyan. Nagsisi pa siya nang makitang si Peter lang ang dumating at hindi kasamang kanyang asawa. Hinawakan niyang handle ng pintuan, ngunit naudlot sa pagbaba. Siguradong ibubuli siya ni Nati na nagsiselos na naman kapag bigla siyang sumulpot doon gayong marin ang pagtanggi niyang samahan nito kanina. Pasensya na talaga, Peter. Mukhang sa akin pa yata namana ng panganay kong ugali ko. Hindi na kasi batang mga anak natin. Isa pa parang ako rin siya na kapag ayaw ay ayaw niya talaga. We force ourselves to make decisions. Won't we become a pair of enemies in the future? Sambitin natin na ayaw na patagalin ng kanilang pagkikita, lalo pat medyo naiilang siya. Wala kasing asawa nito na inaasahan nila ni Gaston na kasama ng lalaki para tuloy silang couple. Ano na lang ang sasabihin ng ibang mga taong makakakilala sa kanila? Meron sa kanilang namamagitan? Naintindihan ko naman. Kaso lang, ang mali talaga ay sa anak mo, Natalia. Sana hindi niya pinaabot na nag-engagement party pa sila. Masakit yun kay Piper kasi babae siya. Sana nilinaw niya noon pa. Nang sinabi natin sa kanila, dapat tumanggi na siya. Gaya mo, tinanggihan ako. Hindi ba? Ani Peter na hindi mapigilan ng kanyang sarili. Ayun na nga, sa tingin ko may ibang napupusuan ng anak mo, Natalia. Tinanong niyo na ba? Baka nahihiya lang umamin. Ayun na nga, hindi namin alam ng asawa ko. Ilang beses na siyang sinasabon ng kanyang ama. Napangiti lang si Peter na napatitig sa mukha ni Nati. Wala pa rin itong pagbabago sa mga mata niya. Hindi natin sila pwedeng pilitin na magpakasal. Baka mas lalo tayo magkaroon ng malaking problema. Kumusta pala si Piper? Sana sinama mo ngayon dito para personal ako makahingi ng paumanhin. Kung alam ko rin lang na ganitong mangyayari, dapat ay hinadlangan ko na. Hindi na sana nasaktan ng anak mo, Peter. Huminga ng malalim ang lalaki. Kaya nga, ayun, iyak ng iyak. Tama ka, wala naman tayong ibang magagawa. Unless sa mga batang mag-uusap. Tingnan ko, kung muli kong makakausap si Brixton, wag na muna nating i-announce ang tungkol sa problema nila. Total wala pa rin namang nakaset na date kung kailan sila magpapakasal. Isa pa, hindi lang naman sila yung may case ng ganito na engaged na tapos biglang hindi natutuloy ang kasal. Normal matter na yon. Saka na lang natin pag-isipan. Okay, Natalia, hindi na rin sila doon nagpakatagal pa. Matapos na ubusin ang in-order ni Peter na favorite dessert ay umalis na sila. Tapos na kami, punta ka na dito, sunduin mo na ako. Naibaba na ni Nati ang kanyang tawag na makitang lumabas sa sasakyan ng asawa. Napakunot ng kanyang noo. Ang sabi nito tatawagan niya kapag tapos na sila. Kagad siyang nagduda na makitang siyang bakol nitong mukha. Hindi ka umuwi? Hinintay mo lang ako? Get in. Napahalakak na si Nati na hindi makapaniwala sa selos na nakikita niya sa mukha ni Gaston ngayon. Sinunod niyang gusto nito at hindi na siya nagtaka kung bakit ang lakas ng pagkakasara nito ng pintuan sa may gilid niya. Kumikislap ng kalokohan ang kanyang mga mata habang hinintay na pumasok ang asawa sa may driver's seat. Ang sarap ng dessert nila. Hindi pa rin ni Peter nakakalimutan ang favorite kong. Talagang feel na feel mong pakipag-date sa kanya. Confirm. Nagsiselos ang asawa niya. Mali ko bang hindi niya kasamang asawa niya? Sabi ko naman na samahan mo ko ah. Oh my God, Gaston, ang tatanda na natin. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin yung nakakalimutan? Why do you become narrow-minded when you get old? Pangaasar niya pang tuwang-tuwa sa reaksyon ng kanyang asawa. Matagal ng panahon yun, ano ka ba? Binuhay na ni Gaston ang makina ng sasakyan. Hindi nilingon si Nati na tuwang-tuwa pa sa pangaasar sa kanya. When have I ever been narrow-minded? Tanong ng matandang lalaki na ipinakita pa rin hindi yun nagustuhan. Ngayon, yakap ni Nati sa leg niya at mabilis nang humalik sa kanyang labi. Saglit lang yun pero kagad nang lumambot ang mukha ni Gaston sa kanyang asawa. Tama ng selos. Ikaw lang ang mahal ko. Kita mo ngang ikaw ang pinili ko.